Sa nakaraan nating kwento matapos maipahayag ng matandang tagapagsalita ang rules para sa final stage ng laban. Agad napaisip si Yeon kung paano niya magagawa ang utos ni Jiang Yu, samantalang ang babae naman ay napapaisip din kung paano maisa sa katuparan ni Yeon ang kanilang napagkasundoan. Sa kabilang banda sinabi naman ni Qin Yao na wala silang dapat ipag-alala, dahil magagawang matalo ni Yeon ang mga kalaban sa lakas nitong higit sa inaakala nila. Samantalang si Yaling ay agad napukaw ang pansin at napatili, nang makita ang gwapong mukhang ating bida sa isang screen. Isa itong screen na nanglalabas ng napakalakas na enerhiya, kaya't hindi lang nito nakikita ang bawat player kundi nagagawa ding malaman kung saan sila naruroon. Bukod dito napapahuntulutan din na mapanood ng mga nasa labas ang nagaganap na laban sa loob, na talaga namang nakamamanghang bagay. Napasigaw naman ang ibang manunood nang makita nila si Yan Wentian ng Yan family, matapos nitong agad na makapatay ng dalawang demonic beast pagpasok pa lang sa labanan. Nakangising binabaliwala nitong patayin ang mga halimaw, habang mayabang pang tanong kung ganoon ba kahihina ang lahat ng 7th rank demonic beast. Sinabi pa ng isang lalaki mula sa labas na napaka-violent ni Wentian, ngunit ani ng isa na maswerte itong agad na naka-encounter ng demonic beast pagpasok pa lang. Napalingon naman ang dalawang lalaking nag-uusap sa master ng Yang family, na walang iba kundi si Yan Guangxi. Seryoso itong nakatayo sa harap ng dalawang disciple habang nasa isip, na ang napakalawak ng area sa loob ng Green Spirit Realm, kaya't napapatanong siya kung paano naging ganoon kadaling makahanap ng mga elixirs. Bukod doon batid din ng matanda na habang tumatagal mas mahihirapan ang mga nasa loob, na makahanap ng demonic beast at ng mamahaling Mifa kagamitan. Dahil sa mga iyon kaya't lihim niyang binayaran ang beast herders bago pa magsimula ang laban, upang ibigay sa kanya ang mga importanteng impormasyon upang malaman ang kinaroroonan ng mga demonic beast. Desidido ang pusit na matanda na walang ibang manalo, kundi ang kanyang Yan family. Sa kabilang banda gulat na napalingon ang matanda ng Pasiga na sabihin ng isang lalaki, na mukhang mas malakas at makapangyarihan ang lalaking si Yeon sabay turo sa screen. Napalingon din ang matanda at hindi na nagawa pang makagalaw sa kinatatayuan, nang makita ng mga mata niya ang nagkalat na demonic beast na napatay ni Yeon ng mag-isa. Nakangisi namang saad ni Yeon sa mga walang buhay na halimaw, na napakamalas ng mga ito na siya ang nakaharap ng mga ito. Hindi naman makapaniwala ang mga manunood at pinagpawisan sila, dahil sa anila'y lubhang napakalakas ng ating bida. Bukod doon nahanap din ni Yeon ang Violet Sunflower, na may kakayahang salain ang kaisipan ng isang tao, at nakatutulong upang mas mapalakas ang kanyang sense of power. Hindi lang ito ang nakakagulat para sa mga manunood dahil ayon sa kanilang bilang, naruroon pa lamang sa loob si Yeon ng wala pang 15 minuto, ngunit nakahanap na ng 7 hanggang 8 uri ng spiritual materials. Kinaiinggitan ng mga manunood ang anilay swerteng taglay ni Yeon, saad pa nila nakapalaran niya ng makahanap ng ganoon kahahalagang mga bagay. Napamura naman sa isip ang pusit na master ng Yan family kasabay ang tanong, kung paano naging kaswert ang ating bida. Tanong pa niya kung binayaran din kaya ni Yeon ang beast herder, upang malaman agad ang ganoong klase ng impormasyon. Sa kabilang banda sunod-sunod na notification naman ang ipinagbigay alam ng system, kung saan naruroon ang mga demonic beast at kung gaano ito kalayo. Nagpasalamat naman sa isip si Yeon sa aniyay malaking tulong ng system sa kanya, upang agad na maka-advance sa Green Spirit Realm. Matapos ipagbigay alam ng system ang napakaraming impormasyon na kinaroroonan ng mga beast, nasabi sa isip ni Yeon na mahaba ang kanyang oras kaya't maaari niyang makuha ang mga mahahalagang items. Dahil sa kabilang banda maaari niya ding agad na i-devour ito, upang mabilis na malinang na magpapabilis ng pagtaas ng kanyang cultivation level. Agad na pangisi si Yeon nang ipagbigay alam ng system ang lokasyon ng 8th grade item, na siyang magiging susunod niyang target. Sa kabilang banda pasigon ang saad ni Yaling na kapag na-maintain ni Yeon ang ganoong tayo, malaki ang posibilidad na siya ang tanghaling panalo sa patimpalak. Natigilan naman si Qin Yao sa kasinabing tingnan mabuti ni Yaling ang rangkang, dahil iba ang lalaking nangunguna sa patimpalak. Isang lalaking nagngangalang Wu Yedi ang nasa pinakataas, na may 78 points. Natulala naman si Yaling kasunod ang tanong kung sino si Wu Yedi, na nakakuha ng napakadaming demonic elixirs, tanong pa ni Yaling kung maswerte din ba ang lalaking ito gaya ni Yeon.
Sagot naman ni Qin Yao na hindi ganoon ang tingin niya, dahil masuri niyang sinubaybayan ang galaw ng lalaking iyon. Ayon kay Qin Yao hindi naghahanap si Wu Yedi ng demonic beast at materials gaya ng iba, at isang bagay lamang ang ginagawa nito mula pa ng kanyang pagpasok. Inaagaw niya ang mga demonic elixirs na nakukuha ng iba. Sa kabilang banda sinabi ng pangit na si Wu Yedi na ano pa ang halaga ng paghahanap ng demonic beast, kung mayroon naman siyang ibang paraan upang mabilis na manalo. Matapos pagpapatayin ng dalawang lalaki agad niyang kinuha ang demonic elixirs ng mga ito. Umiilaw pa ang kanyang mga mata habang muling naghahanap ng enerhiya, kung saan niya maramdaman ang napakaraming demonic elixirs. Habang hawak ang mabahang armas sinabi pa ng pusit na lalaki, na mukhang nasa direksyong iyon ang grupo ng mga talunan. Nakanjirit na saad pa ng pusit na lalaki na sa oras na iyon sisiguraduhin niyang, ang makukuhang mga elixirs ay makakapag-satisfied sa kanya. Sa isang banda na pangangasagulat ang mga manunood kasabay ng pagtatanong kung sino si Wu Yedi. Saad pa ng isa na hindi pa niya nakita noon ang mga galaw at teknik na ginamit ng lalaki, kaya't agad nilang ipinalagay na si Wu Yedi ang Black Horse sa loob ng Genuous Battle, dagdag pa nilang kahit na ang mga geniuses ng tatlong kilalang sect, ay mahihirapan na talunin ang nasabing lalaki. Nagbigay galang naman ang kanang kamay ng Emperor, sa kamay bagay na sinabi tungkol kay Wu Yedi. Ngunit bago pa ito matapos sa pagsasalita, sinabi ng Emperor na maghintay lang muna sila at manood kung ang susunod na mga mangyayari. Matapos makuha ni Yeyan ang 8th grade item na inaasam niya, nakangiting nasabi niya na isang magandang lugar ang Green Spirit Realm. Nang bigla siyang mapalingon matapos makita, ang pumailan lang na liwanag mula sa di kalayuan. Habang tirek ang araw at masilaw ang liwanag, sa ilalim ng isang puno ay naroroon ang lalaking si Wei Yunlong, na halata ang matinding pinasala na natamo, dahil sa patuloy nitong pagsusuka ng dugo. Agad namang lumapag sa harap niya ang grupo ng kalalakihan, tanan ng kanilang mga armas at mayayabang na minamaliit ang disciple ng Taishuan sect. Mayabang na sinabi pa ng pangit na lalaking tumatayong leader, na mukhang ang pinakamalakas pa din sa lahat ay ang kanyang Chenny sect. Sa gitna ng kaganapan bigla namang pinaganya ng matanda ang kanyang kapangyarihan, at binalot ng spiritual energy ang ilan sa mga kalalakihang nanunood, at wala pa ding balak tumigil ang matanda sa ginagawa, na animoy hinihigop ang enerhiya mula sa mga nanunood. Sa kabilang banda hirap man ngunit inis na saad ni Wei Yunlong na napakawalang hiya ng mga kaharap, dahil hindi lang sinasamantala ng mga ito ang bilang nila, ngunit gumagamit din sila ng ipinagbabawal na armas upang makasakit ng tao. Nakanjirit na sagot naman ng pusit na lalaki na ano naman kung magtulong sila upang pahirapan si Wei Yunlong. Saad pa niya na kahit anong paraan ay gagawin nila upang manalo. Utos pa ng pusit na lalaki na ibigay ni Yunlong ang kanyang demonic elixirs, saka sinabing dapat masiyahan na si Yunlong na magagamit ang kanyang mga elixir upang manalo ang grupo ng pusit na lalaki. Madihing tinawag naman ni Yunlong ang bastardong si Xiao, saka sinabing maaari niyang ibigay ang kanyang elixirs, ngunit ang ambisyon nitong manalo ay isa lamang birong nakakatawa para kay Yunlong. Tumatawang sinabi ni Xiao na pinapahina lamang ni Yunlong ang kanyang loob, ngunit hindi ito gagana dahil anyay natapos na nilang labanan ang pinakamahuhusay na disciples, na mula sa Wei, Fang at Lin family. Napabagsak na nila si Wei Liangping ng Wei family, si Fang Wok ng Fang family at Lin Ruyi ng Lin family ay wala man lang kalaban-laban sa kanya. Ayon pa sa mayabang na si Xiao ang hindi na lamang niya nakakalaban, ay si Yan Wentian ng Yan family na hindi niya nakikita biglang isang malaking hadlang. Animoy nakasisigurong saad pa ng pusit na lalaki na kahit biglang nagpakita si Wu Yedi, malaki pa din ang tayansa na makasama siya sa top 3, kaya't para sa kanya ay di magiging mahirap na manalo sa championship. Malakas na tawa ang naisagot ni Wei Yunlong sa mga pahayag ng pusit na lalaki, na halatang ikinainis naman ito kaya't agad napatanong kung ano ang ikinatatawa ni Yunlong. Paliwanag ni Yunlong na nakakatawa ang kaignorantehan ng pusit na lalaki, dahil may kilala siyang isang lalaki sa loob ng Genuous Battle, na kahit ang buong Chenny pa ang magtulong-tulong ay hindi nila magagawang talunin. Bigla namang inagaw ni Xiao ang demonic elixir sa kamay ni Yunlong, saka sinabing kung talagang mas malakas ang sinasabi niyang lalaki kumpara sa tatlong mahuhusay na sect at 4 na family, sarkastikong saad niya na akagagalit niyang makilala ang lalaking ito. Nakangiting saad pa ng pusit na lalaki na mukhang gumagawalab ng kwento si Yunlong,
upang takutin sila ng kanyang mga kasamahan. Habang nakatuon ang espada sa lupa, sinabi naman ni Yunlong na hindi siya nagsisinungaling. Saka may pagbabantang bilin niyang ipanalangin ni Xiao na hindi makaharap ang lalaking nagngangalang Yeyan, dahil kung hindi ay mararanasan ng pusit na lalaki ang kabiguan at pagkatalo. Parang baliw na tumawa si Xiao Quan sa kasinabing lubhang napakatagal ng naging training niya, bilang paghahanda para manalo sa Genius Battle. Kaya't hindi niya matatanggap ang sinasabi ni Yunlong na magagawa siyang talunin, ng isang lalaking ani ay hindi pa man lang niya narinig ang pangalan, na isang nakakatawang bagay para sa kanya. Nakangiting saad o niya natatandaan niya ang pangalang Yeyan, at dahil hinahangan itong super ni Yunlong, sinabi ni Xiao na siya mismo ang babali sa mga paa at kamay nito, nang sa ganun tanging paggapang lang ang magagawa niya palabas ng Green Spirit Realm. Seryoso pang saad ng mayabang na lalaki na hindi niya lang pagagapangin si Yeyan, kundi bubuladyan niya din gamit ang sarili niyang kamay nang sa ganun ay mandilim ang kanyang mundo, at malaman kung gaano siya kaliit. Sabay-sabay namang nagsigawan ang kasamahan ng pusit na lalaki, habang sinasabi ng mga itong ipakita nila kung gaano kalakas ang Cheney Sect. Habang nasa gitna ng pagyayabang ang mga pangit na lalaki, bigla na lang umulan ng mga matutulis na armas na agad umatake sa kanila. Walang mintis na timaman ang apat na kasamahan ni Xiao, kaya't agad na tumiplapon ang mga ito sa lakas ng natamo. Napaatras naman si Xiao Quan sa katarantang tanong kung ano ang nangyayari. Gigil niyang pinagmasdan ang nakahandusay na mga kasamahan, habang patuloy ang pagdaing ng mga ito sa pinsalang natamo. Nakangirit sa galit na tanong ng pusit na lalaki kung sino ang nangahas na umatake sa Cheney Sect. Kasabay ang mayabang na utos na magpakita ito sa kanya. Nagsalita naman mula sa taas ng puno si Yeyan at sinabing hindi man lang makita ng pusit na lalaki ang kanilang mga kalaban at tinawag pa ang mga ito na walang kwenta. Agad bumaba si Yeyan mula sa puno upang harapin ang pusit na lalaki, na kasalukuyang nakagiya ang espada bilang pagbabante sa ating bida. Tanong pa ni Xiao kung sino ang lalaking naglakas loob na sumugod. Ngunit napatanong din siya sa isip kung kailan pa naroroon ang ating bida, gayong hindi man lang niya ito namalayan samantalang nasa 9th stage na siya ng Martial Sovereign Realm. Matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Yeyan, saka sinabing narinig niyang sinabi ni Xiao na babaliin nito ang kanyang paa, kaya't paanong hindi siya nito nakikilala. Nang marinig ito na pagtanto ni Xiao na ang lalaking kaharap niya, ay walang iba kundi ang hainhangaan ni Yunlong na si Yeyan. Matapang na sagot naman ng ating bida na ano naman sa pusit na lalaki, kung siya nga si Yeyan. Nilingan pa ng ating bida si Yunlong sa kasinabing mukhang malaking problema ang kinahaharap nito. Habang nakahawak sa dibdib paliwanag ni Wei Yunlong na minalas siya dahil nauna niyang nakaharap ang isang sage, saka nakaharap si Xiao na pinakamalakas na disciple ng Cheney Sect. Pagpapaalala pa niya na mag-iingat ang ating bida sa pakikipaglaban. Mapang-asar na tiningnan naman ni Yeyan ang pusit na lalaki, saka sinabing dahil ito ang pinakamalakas marahil madami din itong taglay na demonic elixirs. Natulala na lang ang pusit na lalaki habang tumatakbo sa isip na kung titingnan, ay mukhang mahina lang si Yeyan ngunit madali sila nitong nagawang masaktan. Bukod doon ramdam niya din ang mapanganib na aura na bumabalot kay Yeyan, na maihahalin tulad niya sa isang ancient demonic beast na may kakayahang tapusin sila. Pinagdate ni Xiao ang kanyang kamay at magalang na humingi ng tawad, dahil hindi niya agad nakilala si Yeyan at sa ipinakitang kagaspangan ng ugali. Palusot pa ng pusit na lalaki na marami pa siyang mahalagang bagay na dapat gawin, saka sinabing kung papaalisin sila ng ating bida ay babayaran niya ito sa mga susunod na paghaharap nila. Nasa isip ni Xiao na kinakailangan niyang maging mahinahon sa napakadelikadong sitwasyon, at unahin munang tumakas dahil mas mahalaga pa din sa kanya ang kanyang buhay. Kasunod nun inaya niya na ang kanyang mga kasamahan, na wala pa ding tigil sa pagdaing dahil sa natamong mga tama. Mabilis namang sumulpot sa tabi nila si Yeyan sa kasinabing wala siyang pahintulot na umalis ang mga pusit. Agad namang napaatras ang mga lalaki maging si Xiao, at doon sinabi ni Yeyan na narinig niyang lahat ang pahayag ni Xiao kanina, na nais nitong mapabilang sa top 3. Dahil doon nais ng ating bida na suriin ang kanilang kakayahan, kaya't mabilis niyang sinugod ang mga ito tanan ang kanyang espada. Sunod-sunod na pagwasiwas ng espada ang pinakawalan din ni Xiao bilang depensa, sinabi pa niya ang kasamahan na napakamakapangyarihan ni Yeyan kaya't hindi niya ito kakayanin ng mag-isa.
Utos niya sa mga kasamahan na simulan ng mga itong gumawa ng porma sayon pang depensa, na agad namang sinunod ng nga ito. Isang nakasisilaw at anyong dragon ang lumuto kasabay ng pinagsama nilang mga lakas, kasunod nun agad nilang iniharang ang nagsisilbing shield nila sa papasugod nating bida. Habang papalapit tanong pa ni Yeon kung makikipagkompetensya ba ang mga ito sa kanya sa bilis na isa namang napakatangang bagay dahil walang ibang mas may bibilas pa sa kanyang attack speed. Lupaypay na bumagsak sa lupa ang pusit na lalaki maging ang kanyang mga kasamahan, habang nakatayo sa harap ng pusit na lalaki sinabi ni Yeon, na kailangan niyang sundin ng rules ng battle. Ngunit napakahirap para sa kanya ang kontrolin ang kapangyarihan, upang hindi mapatay ang mga kalaban. Isang bagay lang ang hindi mahirap gawin para sa kanya, at iyon ay ang bigyan sila ng parusang higit pa sa kamatayan.